At ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito naman sa isa pang balita na nakita po natin dito po sa PRTV Prime Media. Sabi po dito, opinion sa mga posibleng mangyari sa impeachment versus BP Sara. At ang nagsasalita po dito mga kababayan ay si Sir Ronald Llamas, isang political expert. Ano po? Anyway, i-play po natin. Abangan na ang susunod na kabanata sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ang unanimous na boto ng 55 miyembro ng Committee on Justice para aprubahan ang resolution na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ngayon naman, kumuha tayo ng opinyon mula sa isang political analyst kaugnay sa mga posibleng mangyari. Makakausap natin walang iba kundi si dating Secretary Ronald Llamas na host din ng 4 Alas. Magandang gabi po, Sir Ronald. Magandang gabi, Nina at saka Jack. Opo. Long time no see. Yes, long time. Pero we're so glad you're back. Tamang-tama po, pagkatapos po kanina ng unanimous vote. Akala kasi nung iba, naku, eto na. Yung pala, pagbobotohan pa sa plenaryo. Ngayon, ibang usapan po yun, no? Sa tingin niyo po, may sapat na numero na ang mga kongresista para ma-impeach? Eto, pakinggan niyo mga kababayan. Pakinggan niyo to. Napakahalaga nito eh. Si Vice President Sara Duterte. Some people kasi think, yun, for sure na yan. Sure. Pero para kasi may mga, ano bang chismis po sa inyo na may mga bumabaliktad daw? Well, una, linawin natin na may dalawang importanteng botohan yung nangyari. Yung isa ay yung April 29, kung saan ay nagbotohan unanimously yung Justice Committee para i-approve na merong probable cause para magkaroon ng kaso for impeachment ni Vice President Sara. At yung nangyari today, ngayong May 4, na nagbotohan ang Justice Committee, unanimous again, 55-0, na finalize na nila yung kaso, Articles of Impeachment, at ito ay itatransmit na nila sa plenary para pagbotohan. Yun yung nangyari today. So sa May 11 ay magkakaroon na ng botohan. Yan na yung sa plenary session mga kababayan. Na kung saan pagdidebatehan, pagbobotohan, and then kapag nakakuha ng 106 na boto o yung 1/3 ng Kamara mga kababayan, automatic pasok po yan para i-transmit yung Article of Impeachment dyan po sa Senado. Anyway, tuloy pa natin. Dito sa impeachment na kung makakaroon ng 1/3 ay ito ay aakyat na sa Senado. At sabi ni Senate President Soto, ito ay tatanggapin nila forthwith. Ibig sabihin, almost immediately. Unlike doon sa nangyari last year. Ngayon, tungkol sa tanong mo, may mga umaatras ba? Ay depende. Anong ibig sabihin ng umaatras? Dahil yung dalawang botohan sa Justice Committee na nandun yung halos lahat ng political parties sa Kongreso ay unanimous ang botohan. Kaya hindi ko alam kung saan sila umaatras dahil wala pa namang nangyayaring botohan sa plenary. Kaya wala. Diba mga kababayan? Ibig sabihin fake news yung pinapakalat ng kampo ni Sara Duterte ni Harry Roque. Diba si Harry Roque nagpakalat niyan? Yung kampo ni Harry Roque mga kababayan at yung mga vlogger na kasama nitong si Roque. Sila po nagpakalat niyan. Ngayon, paano nga naman nila nasabi na may mga nag-aatrasa na? Di ba from 53 nga, naging 55 yung boto mga kababayan para maisalta sa plenary. Ito pong impeachment mga kababayan ni Sara Duterte. Kaya nga nakakapagtaka, isa nila hinugot na dictionary yung ganong usapin. Tapos sila aatrasan. Pero kung ang batayan natin ay yung Justice Committee kung saan represented almost all the political parties sa Congress, especially lahat ng malalaki, ay baka wala namang aatras. Dahil unanimous nga ang botohan. At kung bibilangin yung 55-0 na botohan, 51 na lang ang kailangan para maabot yung at least 1/3. Mukhang hindi naman 1/3 yung kanilang hinahabol. Higher than 1/3. Pero yun nga, nung isang point natin ni partner, di ba sinabi mo, dapat overwhelming pa rin yung numbers para kasi para yung... Doon sa evidence nakita natin. Sa tibay ng ebidensya at para na rin siyempre sa optics, para pag nakita ng mga... Sa ating mga kababayan na, talagang overwhelming. Tingin mo, magiging overwhelming pa rin na, sir, yung magiging boto na para sa impeachment? Well, yes and no. Hindi siya kasing overwhelming siguro like last year na almost 160 yung bumoto eventually. 115 at 215 yung bumoto at transmit sa Senado. Pero eventually umabot ng 260 yung nag-affix ng kanilang signature, yung mga humabol pa. Pero 215 yung naiakyat sa Senado at that time, yung botohan sa plenary. Ngayon tingin ko ay hindi naman ganun kadami dahil una malapit na yung 2028 election. Yung ibang mga kongresista sinisigurado
na hindi sila sa maling side ng maglalaban sa 2028 presidential election. Kaya may mga naninigurado o mga sigurista. Pero duda ako kung boboto sila against impeachment. Baka yung mga yan ay mag-a-absent or yung abstain. most mag-a-abstain. Oh. Pero karamihan dyan baka magkasakit at mag-absent or merong importanteng gawain. Baka may Pero yung ribbon minimum, cutting. yung 1/3, halos sigurado ako kaya yon. Yung 150, halos sigurado rin ako. Yung tama. 200, baka. No? So, diyan natin makikita itong lumabas na mga ebidensya. Pero napakabigat na hindi ka bumoto for impeachment ngayon, Jack tsaka Ninya. Dahil medyo overwhelming yung mga ebidensya dito sa probable cause. At saka isipin nyo mga kababayan, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, ang tao ngayon nakatutok sa impeachment ni Sara Duterte. Pag hindi po nila sinuportahan ito, lalo na yung mga bumoto dati na biglang magwi-withdraw, asahan nyo kung ano yung kahahantungan ninyo. Dahil nakatingin sa inyo ang mga kababayang Pilipino natin. Sa tingin nyo ba pagka hindi nyo pa rin sinuportahan ito at hinayaan nyo lang, pinalampas nyo lang, magagalit sa inyo mamamayang Pilipino na naghahangad ng hustisya patungkol sa pera ng mga ng taong bayan. Kaya nga mahirap po mga kababayang tawag dito, mahirap isnabin etong issue ng impeachment ni Sara Duterte kasi usapin po ito ng pananagutan.